tinutukoy na raw po ng pulisya kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay kina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Nagsimula na rin daw ang malawakang manhunt para sa mga suspect. Nakatutok si Chino Gaston. Isa lang at halos tukoy na umano ng pulisya ang mga sangkot sa magkasunod na pagdukot at brutal na pagpatay kina Emerson Lozano, ang driver nitong si Hernani Sensil noong January 12 at sa used car salesman na si Benson Evangelista noong January 13. Nag-umpisa na rin daw ang nationwide manhunt operation sa mga suspect na ayon sa PNP ay kabilang sa isang malaki at armadong sindikato na itinuturing na delikado. Bukod sa may criminal record ang ilang miyembro, natukoy sila ng pulisya sa tulong ng ilang testigo sa dalawang magkahiwalay na insidente. In the next several days, when we have pinpointed and have neutralized this group, and we are positive we're going to solve this case, mawawala na itong pinagagawa nila. Iisa yung ating na-identify so far at na-research na rin natin yung kanyang criminal records and manhunt operations is ongoing. Pero isa sa mga palaisipan sa mga pulis ngayon ay kung may mas malalim pang motibo sa mga krimen. At hanggang ngayon, hindi pa ganap na masabi ng pulisya kung karnaping lang ang talagang pakay ng mga salarin. Palaisipan kasi kung bakit kinailangan pang pahirapan ang mga biktima bago pinatay at sinunog. It may be carnapping or not. It may be vengeance or not. But we have the facts. People were killed. And we would like to know the motive. Naniniwala rin ang pulisya na mga eksperto at profesional ang mga sospek. Alam daw kasi ng mga ito ang mga paraan para masira ang mga ebidensyang pwedeng makapagturo sa kanila. So you don't see it as a challenge from the group? Kasi parang sinunog na ganito. Sunugin ka. No, it is more on the apparent attempt to destroy evidence. Gayunman, hindi pa rin maiwasang tanungin kung bakit hindi tuluyang tiniyak ng mga salarin na hindi na matatagpuan ng mga biktima kung talagang pakay nilang burahin ang mga bakas ng krimen. I've been asked not to comment on any details because of the ongoing operations. Pero, I mean, yung problema, hindi ko talaga ma-reveal any of the details. But I'm optimistic on the solution of all of these cases. Hindi lang yung kay isa anak po ni Atty. Lozano, but other cases. Ayaw magkomento ng task group kung nakabase nga ba sa Central Luzon ang sospek at ang kanyang grupo. Ito'y para maproteksyonan raw ang mga operatibang kasalukuyang ginagapang ang kinaroroonan ng mga salarin. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Bigo naman ang pulisya na makakuha ng karagdagang ebidensya sa lugar kung saan nakita ang sunog na bangkay ni Benson Evangelista. Kaya ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ang mga posibleng nakasaksi sa krimen. Nakatutok ang GMA News stringer na si Junjun C. Exclusive. Alauna ng hapon kanina nang balikan ng mga miyembro ng binuong task force group ng PNP Nueva Ecija ang lugar na ito kung saan sinunog ang bangkay ni Benson Evangelista noong Biyernes ng umaga. Sinuyod ng grupo ang lugar. Nagkukay pa sila sa pagbabaka sakaling may balang bumaon sa lupa ng bariling si Benson. Pero makalipas ang may isang oras, bigo ang task force na makakuha ng anumang karagdagang physical evidence na maaaring makapagbigay linaw sa kaso. Wala naman kasi tayong nakuha ng mga empty shells or slag. Kasi chinecheck nga natin kung maaaring dito binarel or tinapon lang dito. Tanging mga kwitis lang na ito na nakita sa lugar malapit sa pinagsunugan sa biktima. Pinaputok mo ito ng mga magsasaka bilang panakot sa daga. Kaya naman ang mga taong maaaring nasa lugar na lang nung Biyernes na maaaring nakakita sa pangyayari ang pagtutuunan ng pansin ng pulisya. So far, wala tayong naging dagdag na physical evidence pero meron tayong mga witnesses na nakausap pa na maaaring makadagdag sa ating investigation. Malakas ang paniniwala ng mga otoridad na konektado din ang krimen sa pangyayari sa anak ni Atty. Oliver Lozano na si Emerson. Yun nga ang tsuri natin, hindi malayong connected dito dahil nga malapit din yung mga sa crime scene dun sa Tarlac, sa Lapas Tarlac. So hindi naman malayo ang kabanatuan sa Lapas. At saka pareho yung manner ng execution, yung style, sinusunog din yung mga biktima. So nililink na natin sa investigation sa Lozano case. Bago magtungo sa crime scene ng mga otoridad,
Nagkaroon sila ng case conference sa Nueva Ecija Police Provincial Office ang mga miyembro ng task force na kinabibilan ng CIDG, SOCO at Provincial Intelligence and Investigation Bureau ng Nueva Ecija PNP. Mula sa Nueva Ecija, Junjun C, GMA News. Bukas na po ang libing ng anak ni Attorney Oliver Lozano. Hanggang ngayon naman, matindi pa rin ang pighati ng kanyang mga naulilang mahal sa buhay. Mula sa Quezon Avenue, sa Quezon City, nakatutok live si Ivan Mayrina. Yes, Mel, bagamat nagdadalamhati ay ipinagpapasalamat ng pamilya Lozano ang pagtutok ng buong sambayanan sa kagimbal-gimbal na krimen na umagaw sa isa nilang kaanak. Makatutulong daw kasi ito sa mabilis na investigasyon ng kaso. Sa tindi ng sakit na nararamdaman ng pamilya Lozano, mahirap daw talagang tanggapin ang trahedya. Lalo pat alam nilang dumaan sa matinding pahirap si Emerson bago patayin. Dinukot, binaril sa ulo at sinunog si Emerson na ang gusto lang ay makapagbenta ng sasakyan. Ang doktor na kapatid ni Emerson puno ng sama ng loob. There's a chilling effect. Perhaps not only me, nakakausap ko na professionals who opted to serve our country. Sakripisyo na po kami rito. No? Hindi ako umalis. Meron na kaming option to go out, but and yet we opted to serve our motherland. Dito sa Lamay para kay Emerson walang patid ang dating ng mga nakikiramay. Sa mga mahal sa buhay sila kumukuha ng lakas ng loob. Huling gabi na ng Lamay ngayon ni Emerson. Bukas ang libing. Masakit man daw ang tumamang trahedya sa pamilya. Nagpapasalamat ang padre de pamilya ng mga Lozano sa pagtutok ng lahat sa kaso. Ang mga matataas na opisyal ng gobyerno nagpaabot na raw ng pakikiramay. Si Vice President Jejomar Binay bumisita kaninang umaga. Matagal na raw silang magkaibigan ni Atty. Lozano at nagimbal din daw siya sa nangyari sa anak nito. Kaya naman suportado raw niya ang pagbabalik ng death penalty. Yung sa death penalty yan, sumusuporto na ibalik na ko muli. Of course, mayroong mga strong opposition but kulturang Pilipino itong pinag-uusapan natin. Sa kultura ng Pilipino, kailangan may disiplina. Makakatulong daw sa investigasyon ang natagpo ang Kia Carnival na ibinibenta ng anak. Gate ni Lozano malamang ay napagkamalan lang ang anak. May mga kumakausap raw sa kanya ngayon na nagbibigay ng impormasyon sa krimen. National concern na ito, hindi na individual concern of separate agencies of government. I think the concept of the President is total approach to solve not only this incident but to preempt other similar incidents. Sa tingin din daw ni Atty. Lozano, ang serye ng krimeng ito ay maaaring ginawa laban sa pamahalaan. Mo doon sa total impact the entire nation, the entire people is hurt. Madang hapon bumisita si Lauro Visconde sa Lamay ni Emerson. Mel, bago na bawi ng pamilya Lozano ang sunog na bangkay ni Emerson sa isang punerarya sa Pampanga ay may nauna na raw na nagtangkang kumuha sa bangkay. Kung sino ito, Mel, ay isa sa mga tinututukan ngayon ng investigasyong isinasagawa ng pulisya. Samantala, Mel, ngayon lamang ay dumalo dito si Justice Secretary Laila de Lima at siya ay nagpaabot ng pagsiguro na makakaasa ang pamilya Lozano ng buong suporta ng Prosecution Service ng DOJ at gayon din ng National Bureau of Investigation. Bukas, Mel, ang libing ni Emerson, 2:00 ng hapon sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Biktima rin ng carjacker ang chef at pinsan ni dating Senador Marojas na si Margarita Forres. Tinangay ang SUV ni Forres kaninang madaling araw sa Makati. Nakatutok si Ian Cruz. Sa ilalim ng bridgeway na ito sa De La Rosa Street, San Lorenzo Village, Makati, sa labas ng Greenbelt Pipe. Ipinarada ng family driver na si Roberto Villanueva ang itim na Toyota Land Cruiser na pag-aari ng restaurant owner at pinsan ni dating Senador Marojas na si Margarita Forres. Ayon sa isang saksi, 12:15 na madaling araw kanina, bumalik daw sa SUV ang driver. Habang may kinakargang labada sa likuran ng sasakyan,
Dalawang armadong lalaki raw ang bumaba mula sa isa ring nakaparadang sasakyan na isa ring SUV. Tinutukan ng family driver ng baril at sa pilitang kinuha ang sasakyan. Isasarado na yung likod, may tumutok sa likod doon sa driver. Tapos mamaya kunti, tinulak doon sa banda ron. Tinadapa, mamaya puno kasi yung kutsi, tumakbo na yung kutsi. Matapos matangay ang SUV, doon pala nakahingi ng saklolo si Villanueva sa mga gwardya, pero huli na ang lahat. Kung tutusin nga ay marami nakatalagang gwardya dito sa De La Rosa Street, pero dahil wala raw sila narinig na ingay, ay hindi napigilan ng karnaping at mabilis na nakatalilis ang mga karnaper, tangay ang SUV. Sa PCP6 ng Makati Police, nag-ulat na nangyari si Villanueva. Agad na naipaalarma ng Makati Police ang plakang ZTG 747 ng nasabing itim na Land Cruiser. Sa ngayon, hawak na ng Makati Police Anti-Carnapping Unit ang insidente at puspusa na ang follow-up operation. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Hindi naman inaalis sa pulisya ang posibilidad na konektado sa nangyari kina Emerson Lozano at Benson Evangelista ang pagnanakaw sa SUV ni Margarita Forres. Labis naman ang pasasalamat ng driver na hindi siya tinuluyan ng mga suspect. Nakatutok si Steve Dailisan. Nagbigay na ng testimonya sa Makati Anti-Carnapping ang driver na si Roberto Villanueva. Si Villanueva ang driver ng itim na 2009 Toyota Land Cruiser na pag-aari ng pinsan ni dating Senator Mar Rojas na si Margarita Forres na nakarnap pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Sa kwento ni Villanueva sa pulisya, habang may nilalagay daw siyang gamit sa likod ng sasakyan, may biglang sumulpot na dalawang lalaki sa kanyang likuran. Sinubsob ang kanyang ulo sa SUV, sabay tutok ng baril sa kanyang leeg at tagiliran. Ang mga salari na rin daw ang dumukot ng susi mula sa kanyang bulsa sa kadali-daling tinangayang sasakyang nagkakahalaga na mahigit 4 na milyong piso. Habang nakatutok ng isang kamay, yung tag-isang kamay nila dumudukot sa kaliwat kanan ng bulsa ko. Kaya pati cellphone ko nakuha nung nasa kaliwa. May sigarilyo pa nga eh. Di pa ako natawa, no? Kasi masyadong cheap naman yung dating niya, no? Nang mahimasmasan, dali-dali raw inireport ni Villanueva sa among si Margarita Forres ang pangyayari. Labis daw ang panghihinayang niya sa sasakyan, pero laking pasalamat daw niya at di siya tinuluyan ng mga sospek. Habang sinusubsob nila ako, na yung nasa isip ko nga na yung nabalitaan ko nga gano'n na, di ba, yung sinunog pa nga, yung, di ba? So yun kagadang nasa isip ko, kaya talagang nag-ano na ako, pinabayaan ko na sila. Ito yung mismong lugar kung saan nakaparada yung nakarnap na Land Cruiser. Meron naman daw mga security ng mga oras na yun pero hindi nila napansin yung pangyayari. Kaya umaasa yung mga otoridad na nahagip ng CCTV camera yung mga salarin para madaling maresolba itong kaso. Kanina tinangka ng Makati Police na kumuha ng kopya ng CCTV sa security office ng mall kung saan tenant si Forres. Pero pahirapan raw ang pagkuha ng video dahilan kung bakit tumatagal ang investigasyon. Hindi rin inialis ng pulisya na baka magkakaugnay ang nangyari kina Emerson Lozano at Benson Evangelista sa carjacking incident na ito. Kasalukuyan pa rin kami nag-iimbestiga kung related nga rin to. Buti nga, kasi yung isang scheme nung previous incident binabarel, pinapatay, tapos sinusunog pa. Pero ito naman, fortunately, ganun lang ginawa. Tinutukan lang at gunpoint at hindi na binarel. Ito raw ang kauna-unahang carjacking incident dito sa Makati ngayong taon. Noong 2010, 14 na sasakyan ang ninakaw, 8 motor vehicle at 6 na motorsiklo. Payo ng mga otoridad, ugaliing pumarada sa matataong lugar at may presensya ng mga security guard o police. Huwag din daw iiwanang umaandar ang makina ng sasakyan para di agad matangay ng mga masasamang loob. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras.